Eto na mga Mars, oras na para magluto tayo. So bukod sa prito, gata at inihaw, ano pa ba ang pwede ninyong iluto sa tilapia? Ay bay kung wala na, bakit hindi natin subukan itong gagawin natin ngayong umaga, ang pininyahang tilapia na syempre ituturo sa atin ng ating chef na matinik na si Chef Raymar Reyes. Take it away! Bakit parang suplado ka sa personal ngayon? May mga Medyo- ganun-ganun ka pa. may ano eh, What's parang- your flavor? Para naman medyo machong dating. Pakita mo yung mga muscles mo. Yan. Maasim ka ba ngayong araw na to? Hindi, mabango yan. Anong flavor mo? Pinya. Sweet and sour. Sweet and sour. Pero ito gagawin natin, pininyahang tilapia. Yan. Alam mo, isa sa mga problema ko rin yan, parang hindi ko na minsan maisip ako anong lulutuin ko sa tilapia. Pero napakasarap ng tilapia. So eto Maliban na. sa pagpriprito ha. Oo, ako kasi talaga masaya na ako kahit yung deep fried lang eh. Okay na ako doon. Napansin ko nga eh, Oo. kanina. So ito, gagawin natin, pininyahang tilapia. Ano ba mga kailangan natin, Yan. Chef? Meron na With tayong, what's your flavor? meron lang tayong mustard. Mustard. Meron tayong siling labuyo, luya, konting butter. Yan, may sibuyas tayo, bawang. Ito, pineapple juice. Okay. Dahon ng sibuyas. Yan, tapos singkamas. May singkamas. Cornstarch Okay. na may tubig. Then pinya. Then ang ating tilapia. Tilapia, syempre pa. So, ang unang gagawin ni Chef, ipapakita niya sa atin ang tamang pagpifilet Oo. ng ating tilapia. So, syempre, nilinis na ito. Di ba? Tama ba ako? Oo, nalinis na siya. Ngayon, ang style lang ng pag-fillet, mag-slice ka lang muna dito, maghiwa ka lang, bandang likod ng ulo. Okay. Yan. So, pababa muna. Yan. Oo, pagka nagawa mo na yan, Tsaka mo parang ihiga. ikot mo na ngayon yan. Then, Iikot. dahan-dahan lang, ayan, may kita mo na, slice mo na siya, and malapit sa buto dapat. Okay. Dapat malapit sa buto. So, dapat nararamdaman nung dulo ng Oo, kutsilyo, yung buto nararamdaman ng mo. isda. Para may Meron kita bang mo. espesyal na kutsilyo na dapat gamitin dyan? Meron namang ginagamit yung fillet knife, pero kung Oo. wala ka nun, okay lang regular na kutsilyo katulad nito. Oo. Kasi syempre kaming mga misis, hindi naman kami masyadong nakakabili ng mga mamahaling mga kutsilyo. So yung ordinaryo lang na ganito, basta matalas Sa lang. matalas, ang importante sa mga kutsilyo natin, kailangan matalas. Pagka hindi matalas yan, pwede kang mahiwa dahil magbibigay ka ng konting puwersa. Okay. Yan. So kailangan medyo ihihiga ng konting ganon yung kutsilyo. Parang ganon ba yun? Yan, kita nyo? Oy, ang galing ah. Diba? Dali lang siya. Okay, so yung kabilang side. Kabilang side, pwede naman isa pang way, hawakan mo lang dito sa buntot, Okay. para hindi makakawala, baka pumalag eh. Nga. Baka Then, buhay pa. Gawin mo lang, dahan-dahan mo lang. Papadaanin, parang dahan-dahan. dudulas lang yung Oo. kutsilyo. Tapos, siya mismo ang, parang rina-rocking motion mo siya. Oo. Yan. Then, slice lang ulit sa ibabaw. Okay. Dalawang paraan. Pero kung medyo takot kayo sa paggamit ng kutsilyo at nagmamadali kayo, mga misis, may nabibili naman din sa grocery Oo. na nakafilet ng tilapia. Yes. Okay, so ang susunod Yan. natin gagawin, Sunod, ang gagawin lang natin, sige Chang, ikaw na mag-isa ng mga, saan ako magigisa? Dito? pwede ka dito. Dito ako. Igigisa ko yung ating sauce. Yes, yung sauce natin, gagamitin natin syempre, yung onion, garlic, tapos sasamahan natin ng singkamas. Singkamas. Para saan ang singkamas? Yung singkamas ang magbibigay ng texture, yung konting crispiness dun sa ating sauce. So bukod sa pinya, itong singkamas ang magpapadagdag Para ng may flavor. may flavor. Oo. Bigyan mo naman kami, chef, ng konting tip pagdating sa pag-iimbak ng isda. Gaano ba katagal na pwede na dun sa freezer ang isda natin? Normally, kailangan muna siya kung as much as possible, yung isda mo, fresh, kung pwede nyo na kainin, kainin nyo na. So parang sinasabi mo, pagkabili mo, linisin ka agad, tanggalin yung hasang, yung bituka, tapos pwede mo na siyang kainin. saka itago sa ref Oo, pero- or idiretso ng luto. Oo, pero kung kunwari talagang kailangan nyo siyang i-ref, freezer, 2 days. Kailangan 2 days lang siya para ma-maintain mo yung freshness pa rin niya. Okay. So, pagkalagay ng ating singkamas, susunod na ang luya, Luya. Then, ang ating pinya. pinya. Tasan na natin konting apoy. Okay. So habang ginagawa ko to, chef, gawin mo na yung nandito para Ito medyo lang. mapabilis na tayo sa ating isda, Gagawin lang natin dyan, asin paminta, syempre. sa ating
isda. Oo, tilapia Lalagyan lang. fillet. Huwag niyo pong kalilimutan na kahit na anong piniprito, masarap na medyo nilalagyan ng konting asin at paminta. Oo, kasi lumalabas ang natural na lasa ng pagkain. Oo. Ngayon, So, kung wala habang kayo, nasa kabilang Ayan. Sige. kawali ito, ito naman ngayon, naglagay tayo ulit ng mantika, piprituhin na natin ang ating Oo. isda. Kung wala kayo non-stick na pan, lagyan nyo ng konting harina para siguradong hindi didikit yung inyong isda. Oo. So parang papadaanan mo lang ng Konti konti. lang. Oo. And hayaan nyo lang siya. Huwag nyong galaw-galawin para hindi Masira yung masira isda. yung Oo, isda. maghiwalay. Oo. Kasi makikita nyo naman siya, mga Mars, pag talagang brown na, so nilagay natin yung sili dito sa ating kasamang pinya. Kapag pa brown na po yung gilid niya, tsaka nyo siya pwedeng baliktarin. Oo. So dito ilalagay na natin ang ating butter. At saka ang ating mustard. Yung mustard na magbibigay ng konting bitterness at asim at the same time dun sa ating sauce. So itong ginagawa nating sauce na to, pwede din nilang gawin sa manok to, di ba? Minsan gusto natin yung pininyahang manok. Pwede din. Pwede rin actually pork chop. Pwede mo rin gamitin Pwede ng pork rin. chop. Tapos konti nung ating pineapple juice. Pineapple Mami, juice. flavor! Oo. What's your flavor? Konting tubig. Konting tubig. Uy, pinya. Mahilig ako sa pinya. Oo. Ako din. Daming Favorite ko benefits din ng to pinya, eh. di ba? Siyempre, chang, salt and pepper. Salt and pepper. Wow. Sabay-sabay lang, habang piniprito yung Phytochemicals, filet. diba? Pinya. Ano yung tawag doon? Ano yung social na Phytochemicals. pangalan ng tilapia? Kapag mga ibang bansa kayo. Pag ibang bansa, ang tawag dyan ay St. Peter. Saint Peter's St. fish. Peter's fish. Tilapia lang natin yan. Tsaka ilang calories naman yan. Nako, eto, hindi ko na research kung ilang calories nga ba ito. Teka, aalamin ko munang mabuti. 295. Nabigla naalala kasi ako dahil sabi ko, inisip ko yung pagkain kahapon eh. So ito ay 295 ang calories nito. At mga Mars, syempre pa, alam ko, gusto nyong ma-burn ito sa pamamagitan ng 30 minutes na pagwawalis sa labas ng bahay o kahit sa loob o mag 30 minutes na maghugas ng pinggan. Or 2 minutes ng cheeky dance. Oh, Yes, syempre. And siya nga, ito, Alright. O sige, Yan. tapusin nyo na yan kasi meron na Dito kami kami, pwede kakainin. na Oo. dito. Sige, pwede nyo na tikman yan. Ang Siyempre, ganda. ang benefits naman ng pagkain ng tilapia para sa mga buntis, nire-recommenda po ang pagkain ng 3 servings na dilaw na prutas pala kada araw para sa mga buntis. Nakakatulong ang pinya para maiwasan ang UTI na madalas nararanasan ng mga nagbubuntis. O yun. So yung Yan. pinya ang kailangan nila. Dinakmana namin. tapos hanggang lumapot So na. ito na, habang tinitikman nila yan, nilagay na natin yung ating cornstarch para lumapot yung ating sauce. Ayun na, naghalo na yung sweet, sour, and spicy. Yes. Galing. Yun. So tsaka natin ngayon, Sarap. pagsasamahin siya sa ating pritong isda. So yan po ang ating masarap na pininyahang tilapia. Tutok lang po araw-araw dahil hatid namin sa inyo ang mga tips and recipe na pasok sa budget ng mga wais na misis. O balikan muna natin si Makata, nararatsyada na sa lansangan sa pagiging konduktor naman niya. Aba, yan ang kanyang sinubukan. Panoorin natin. Wow, what's your flavor talaga, chef?